Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoong Hesukristo upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang sambahin at papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa magandang umaga na aming naranasan ngayon. Salamat Panginoon sa isang gabi kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat o Diyos sa muli mong pag-ising sa amin. At sa umagang ito Panginoon, dalangin namin na kami po ingatan mo sa aming mga pagtrabaho, sa pagpapasok sa aming mga opisina, sa aming mga trabaho o Diyos. Ikaw ang siyang manguna upang kami o Diyos ligtas sa anumang kapahamakan. Panginoong Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Ang kaibigan naming si Ruel na may cancer. Panginoon, abutin mo po siya upang siya ay magkaroon ng kagalingan at manumbalik ang kanyang lakas. Ang kaibigan naming kapatid naming si Erwin Angustia na nasa hospital. Lord, ikaw ang siyang maghari, umabot sa kanila upang sila o Diyos ay magkaroon ng kagalingan. Lord, salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kaibigan, nakakasiguro ka bang mapupunta ka sa langit kung sakaling mamatay ka ngayon din? Bakit oo? O bakit hindi? O bakit hindi mo alam? Ang kaligtasan dahil sa biyaya o grasya o sa mga gawa. Kung sakaling mamatay ka mamayang gabi, kaibigan, at magbibigay ng pagsusulit ng buhay mo sa paghatol ng Diyos, paano mo ipagtatanggol ang sarili mo? Paano mo masasabing karapat-dapat ka sa harapan niya? Mayroon lang dalawang posibleng sagot dito mga kaibigan. Sa pamagitan ng sarili nating kabutihan o pagiging matuwid, righteousness, kung ano ang ginagawa natin. At ang pangalawa, sa pamagitan ng kabutihan o pagiging matuwid ng iba, walang iba kundi si Jesus. Ang dalawang sagot na ito'y nagrepresent sa dalawang klase ng relihiyon sa buong mundo. Ang relihiyong nagsasabing para maligtas ka, ganito ang gawin mo. Ganito ang huwag mong gawin. Ang isa namang relihiyon ay nagsasabi, may gumawa na, tapos na. Christianity lang. Yung totoong biblical version ng pagiging Christian ang kabilang sa pangalawang kategory. Nagawa na ito ni Kristo doon sa krus. Wala na tayong maaaring gawin upang matanggap ng Diyos si Jesus. Si Jesus lang ang paraan para tayo'y matanggap at makalapit sa Diyos. Tingnan natin ngayon kung bakit mali ang unang sagot, mga kaibigan. At pagkatapos naman ay kung bakit tama ang ikalawang sagot. Tingnan natin ang maling sagot. Kung ano ang ginagawa ko. Ano ang batayan o basihan ng Diyos sa kanyang pagtanggap sa atin?
Ang maling sagot dito ay sa pamagitan ng mga nagawa natin. Sa pamagitan ng mga nagawa natin. Kung ano-ano ang mga ginagawa mo o hindi mo ginagawa. Wala kang magagawa para kang gawing matuwid sa harapan ng Diyos. Wala. Na? Okay. Bakit mali? Yan ang tanong. Bakit mali yung unang sagot na gumawa ka ng tama? Hindi sapat, mga kaibigan, hindi sapat at hindi katanggap-tanggap sa Diyos na ang kaligtasan natin ay batay sa mga ginawa o hindi natin ginawa. Dahil sa sukatan ng Diyos ay 100%. Wala dapat dungis o kalikuan. Kung yan ang sukatan o standard, lahat tayo ay bagsak. Lahat tayo ay bagsak. Bagsak na bagsak. Ang listahan ng mga kasalanan natin, gaano man kalaki o kaliit, ay naghihiwalay sa atin ng pangwalang hanggang sa Diyos na perpekto sa kanyang kabanalan at katarungan, justice. Ayon sa Mateo 5, talatang 48, kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Sa James naman, James 2:10, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip. Nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na immoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakitman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang at kahangalan. Ipinaliwanag ni Jesus ang kasalanan ay hindi lamang tungkol sa mga ginagawa o sinasabi natin o kahit sa mga iniisip na maling bagay. Mas maalaala pa doon o mas malala pa doon ang sakit natin. Ang kasalanan ay likas na sa atin, mga kaibigan. Likas na sa atin ang kasalanan. Nasa puso natin at ito ang naglalarawan sa ating pagkatao. Tayo'y gumagawa ng kasalanan dahil tayo'y likas na makasalanan. We sin because we are sinners by nature. Lahat tayo. Ayon sa Roma 3:23. O tingnan natin ang isang illustration, mga kaibigan. Isang illustration. Lumapit ka sa doktor upang gamutin ang tikdas mo. Or yung may measles, no? Yung measles, yung tikdas. Nilagyan niya lang ng band-aid. Yung mga spot na may pangit tingnan. Bakit yon hindi epektibong solusyon? Ganon din ang kasalanan, mga kaibigan. Ang problema natin ay hindi lang ang ginagawa natin, kundi ang puso nating parang terminal cancer na ang sakit. Hindi natin pwedeng takpan ang kasalanan ng mabubuting gawa.
dapat lumapit tayo sa tunay na manggagamot nito. Hindi dapat. Hindi, ang ating mga kasalanan ay hindi pwedeng takpan ng mabubuting gawa. O, halimbawa, yung mga Robin Hood, diba? Mabubuti naman ang ginagawa kasi tumutulong sa kapwa. Pero kanino ba tinutulong? Diba? Doon din sa mga ininanakaw niya. Kinukuha niya sa iba. Diba? Hindi tama yun. Hindi mabubuting gawa yun. Masama ang ginawa niya, pero ginawa niya mabuti dahil tumulong siya sa kapwa. Nagbibigay siya. Lahat ng kanyang mga kinulimbat, ibinigay niya sa mga nangangailangan. Di ba? So, hindi natin kayang takban ng mabubuting gawa ang ating mga kasalanan. Ang tamang sagot, kung ano ang ginawa ni Jesus, yun ang tamang sagot. Ano ang batayan o basihan ng Diyos sa kanyang pagtanggap sa atin? Ang tamang sagot ay hindi ito nakasalalay sa mga gawa natin. Hindi ito nakasalalay sa mga gawa natin, mga kaibigan. Kundi kung sino at kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Malinaw yun. Ano ang ginawa ni Jesus para sa atin? Tingnan natin ang Efeso 2, 8-9. Itinuturo ng Biblia na tayo'y naligtas, hindi sa pamagitan ng naipon nating mga mabubuting gawa, kundi sa pag-ibig. Sa pag-ibig at kagandahang loob o grasya ng Diyos. Ang grace o ang grasya o biyaya ay ang kabutihan ng Diyos na hindi natin karapat-dapat tanggapin. Sa biyaya ng Diyos, ang dapat para sa atin ay hindi natin tinanggap. Kabaliktaran pa nito, ang tinanggap natin at ito ay dahil sa otoridad ni Jesus bilang Diyos. Otoridad ni Jesus bilang Diyos. At ang kamatayan niya at ang kanyang muling pagkabuhay. Ito ay libreng regalo ng Diyos, mga kaibigan. Napawalang sala tayo dahil lang sa biyaya ng Diyos. By grace alone. No? Sa pamagitan ng pananampalataya o by faith alone, kay Kristo lang. In Christ alone. Ang pananampalatayang ito, kung tunay ay nagbubunga ng gawang mabuti, di ba? Mauuna ang pananampalataya mo sa Diyos na sinasampalatayanan mo na si Jesucristo namatay at nabuhay sa ikatlong araw, ito ay magbubunga ng mabubuting gawa dahil sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos Ama. Ang kaligtasan, mga kaibigan, ay regalo ng Diyos at hindi ito excuse o license na gumawa ng kasalanan, kundi motivation ito para sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang tama o maling sagot ang nakasalalay dito, mga kaibigan. Ang una ay tungo sa kapahamakan. Ang pangalawa naman ay tungo sa buhay na walang hanggan. It is a matter of life and death. Eternity is a stake here. No? Buhay na walang hanggan. Ang nakasalalay dito, mga kaibigan. Mamili ka. Gumawa ka ng mabuti at tanggapin mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, at ang bunga nito ay ang paggawa ng mabuti. So, ang kaligtasan ni Kristo at ang kaharian ng Diyos ay dapat tanggapin bilang regalo. Hindi ito mapagtatrabahoan sa pamagitan ng gawa ng tao. Makakapasok lang dito ang mga taong
kinikilalang sila'y makasalanan at walang magagawa para iligtas ang kanilang sarili at tumalikod sa sarili at nagtitiwala kay Kristo. Sa pamagitan nito, matitiyak nating tayo ay may buhay na walang hanggan. Dahil ito ay regalo, dapat itong tanggapin, hindi bayaran. Ito ang biyaya ng Diyos, ito ang regalo ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan natin at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan na patuloy mong ibinigay sa amin. Salamat sa buhay na ito na iyong ibinigay na kami ay patuloy na gumagawa dito sa lupa. Tinatanggap ka namin, Panginoon, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Ikaw ay namatay doon sa krus at nabuhay sa ikatlong araw. At ito, Panginoon, ang magbubunga ng mga mabubuting gawa namin dito sa lupa. Salamat, Panginoon, at pangunahan mo kami sa araw na ito upang hindi kami ma-diskaril sa aming buhay, Panginoon, bilang buhay pananampalataya. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ngayong umaga, Panginoon, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw ang maghari sa bawat puso ng mga nakikinig sa umagang ito, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.